o tubig? Hindi mo naman ito maiinom, ma'am. Wala naman siyang amoy. Minsan mo may amoy. Minsan may amoy. Amoy kanal. Ganun. Ito ang lumalabas sa gripo ng mga residente ng isang babahay ng gobyerno sa Norzagaray, Bulacan. Ang ilan sa kanila nagkaroon pa raw ng sakit sa balat. Ay, grabe. Buti, ginagamot ko nga po yan sa ulo niya. Oh, no. Sa isang barangay naman sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, wala ng tubig na pumapatak sa gripo. Dati po, nung hindi pa summer, kahit papano sa gabi, meron pong tubig dito. Mga bandang 10, 12, or 12, mga 2:30, meron pong lumalabas sa tubig. Eh ngayon pong summer, wala po kaming tubig. Ano ang dahilan ng kalbaryong ito ng mga residente sa Norzagaray at Doña Remedios Trinidad? Sa mga sulok ng social media, isang iligal na kalakaran ang patuloy na nangyayari. Boss, mga pulis kami ha. Ang bentahan ng mga hayop na exotic at endangered species. Operation po natin, sir, nagbebenta po ng 2 ball python, sir, yung nakatransact natin. Kasama ang Philippine National Police Maritime Group ng National Capital Region o NCR, minanmanan ng Reporter's Notebook ang ilang sangkot sa ganitong bentahan. Naka-block dyan, parang yan yung subject eh. Ito po yung nakuha natin sa ating pong suspect, 3 pong green chip honor. Sa karanasan nyo ba, nasusukat nyo ba yung personalidad kung bihasa na sa bentahan o bagito pa lang? Malatagal na nagbebenta, sir. Hindi pumapayag, sir, na beat up muna, sir. Payment first muna dapat. Mahuli kaya ang mga illegal trader ng hayop? Ano ang epekto ng ginagawang bentahan sa ating kalikasan? Sa Norzagaray Homes dito sa Bulacan, higit 2 taon nang inirereklamo ng mga residenteng gaya ni Nanay Helen ang supply ng tubig. Bakit nga ba kulay putik at kalawang ang tubig sa kanilang gripo? Tinungo ng Reporter's Notebook ang lugar para mag-imbestiga. Sa unang araw na pagpunta namin, walang tumutulong tubig sa gripo. Ito yung kanina pa pong umaga, pagtapos ko magtinda, imbis na maayos na at malinis na nakataob na doon, hindi ko maugasan kasi wala pong tulo. Sa sunod na araw, sakto na may tumutulong tubig. Pero nang buksan ang gripo, Ayan, Ay, ayan. oh my goodness. Diba, ma'am? Pinanghuhugas niyo pa to? Tinangugas ko dito, ma'am, kasi tatanggalin ko lang yung mga tapos mineral na po yung ginagamit ko eh. Wala naman siyang amoy. Minsan mo may amoy. Minsan may amoy. Amoy kanal. Although medyo masangsang siya talaga, parang amoy puti. ipinakita rin sa akin ni Nanay Helen ang isang mug kung saan makikita na naipon na sa ilalim ng baso ang tila kalawang. Nag-ugas ako ng pinggan kanina. Nilata ko. Ayan yung lata. Yung epekto raw nung chemical na galing dun sa tubig na dumadaloy sa kanilang mga gripo, makikita sa naging kulay ng sahig ng kanilang CR. Ito yung original na kulay, no? Pero kung ikukumpara mo dito sa semento na nasa kanilang CR, color brown na. So, ganyan katindi yung chemical. Dagdag pa ni Nanay Helen, ang maruming tubig rin daw ang dahilan ng mga sugat sa balat na nararamdaman nila. Isa kasi napanghugas ko yan. Ano nangyari? Tingnan. Oh my Ang gosh, daming nangati galis kayo. na. Yan, ako. Yan. Pati ibang residente, ganito rin ang daing. Anong epekto nito sa inyo dahil madumi yung tubig? Ay, pati magaling kayo. na. Ginalis din kayo. Kailan lang gumaling? Nung ko ng bumibili kong tubig sa truck. Kayo? Yung anak ko, puro butlig ang katawan niya. Masyado namang Ngayon? Opa. Ayan o. Tingnan niyo po. yung maganda apat na araw na maganda ang Ay, grabe. Buti, ginagamot ko nga po yan Dahil sa tubig din, napansin ninyo? Ayan o. Sa ulo niya Oh no. Puro dun. Kwento niya, 2017 nang ma-relocate sila mula Caloocan City papunta sa pabahay ng National Housing Authority o NHA dito sa Norzagaray. 2019 naman daw nang magsimulang mag-supply sa kanila ng tubig ang Hiyas Water Resources.
ginawa po yung tubig namin is 2019 na po yata yun. Yung tubig po, ganun din po. Parang putik nga po yung kulay. Kasi balon po kasi ito, mami. Deep well po. Hindi po siya talaga galing sa mga dam. Ang problema, kahit marumi ang tubig, tuloy sila sa pagbabayad ng monthly water bill. Pinapatining ko para malipat ko rito. Wala pa rin nangyayari. Ayun po, ang dami pa rin talaga sumasama. Dahil walang malinis na tubig, kailangan pa nilang bumili ng distilled water. Halos 500 pesos ang ginagastos daw ni Nanay Helen para rito lang ngayong mainit ang panahon. Malaking gastusin para sa tulad niyang umaasa lang sa isang maliit na tindahan. Pero dahil nga napaka-importante ng tubig sa buhay ng isang tao, talaga mapipilitan kang bumili. Yung mga container dito sa CR, puno yan ng mga tubig na kinailangan nilang bilhin. Yung ganito kalaki na container, 20 pesos yan. Pagka yung color blue, 5 pesos yan. Sa isang araw, sinasabi ni Nanay Helen, nakaka 60 pesos sila sa isang araw para meron silang magamit na, syempre, pang-inom, napaka-importante. Ginagamit na rin nilang panligo, maliban sa panghugas ng pagkain, pati mga pinggan, kasi talagang napakadelikado ng gamitin yung tubig mula sa gripo. Kumusta yung budget ninyo pambili ng tubig? Wala na akong pambayad, may utang pa ako sa tubig, 5 container. Kasi pinaligo ko na yung tatlong beses ako naligo ngayong maghapon. Ang init, hindi ko kaya. Pinaputol ko po yung sa akin, nakikiigib lang ako sa kapitbahay. Ngayon, ganun pa rin nangyayari. Ang binabayaran ko 300 isang buwan. Paano nga ba umabot sa ganitong sitwasyon ang kalagayan ng tubig ng Norzagaray Homes? Nakapanayam namin ang kinatawan ng Hiyas Water Resources. Paliwanag nila, sa issue ng pagkawala ng supply ng tubig sa lugar, nagkaroon ng shortage dahil sa pagdami ng mga residente. You're saying po na meron naman kayong ginagawa. Yes, ma'am. Pero bakit problema pa rin siya hanggang ngayon ng mga taga rito? Actually, ma'am, ito pong area po, dito po, terrain po tsaka po nagdi-deplete na rin po yung water level po dito kasi nga po is marami na po nag-move in din, ma'am, kaya yung source po din ng water is talagang naano na po siya, ma'am. Pero di ba ho, bilang water provider, bago nyo tinanggap yung project, alam nyo na dapat yung terrain, yung possible volume na kakailanganin, lalo na pagka lumipat na yung mga tao. Actually, ma'am, na-turn over po sa amin to ni developer 2017 and they have already 2 existing deep wells po. In-operate po namin yon, maganda po ang daloy po ng tubig. Nung pong nag-move in na po, yung iba pong mga relocatees, nagdagdag po kami ng wells po, ma'am. And then, bago po kami mag-construct, yun nga po, sinasabi ko po, nagpapa-georesistivity po kami. Ang tanong, bakit nga ba marumi at may amoy ang isinusupply nilang tubig? Pasado po, ma'am, kami sa mga water analysis. Meron pong pumupunta na accredited ng DOH po para mag-get po ng sample. So, you're saying, napasado kayo sa water testing? Yeah, opo. Pinaninindigan niyo po ba yan? Napasado kayo sa water testing? Yes, ma'am, may records po. It's safe to drink? May records po kami na pass po yung ma'am namin. Napasado yung tubig Yeah, ninyo? opo. So ano yung explanation? Bakit daw ganito yung kulay ng tubig? Meron pong presence nga po ng manganese, ma'am. Kaya ang action short term nila is mag-everyday flushing po. And manganese is dangerous. Yes, sir. Bakit siya dangerous? Dahil po ito lason po yan, ma'am. Para solusyonan ang daing ng kanilang consumer, ilang hakbang daw ang ginagawa ng kanilang opisina para maayos ang supply ng tubig sa pabahay. Nagpa-drill po kami ng iba at ibang well. 3 na po yung napa-drill namin. Kasi po pag naman po, ma'am, in-energize po yung well. Maganda po yung quality. So nagdi-drill ulit kayo, but you also said na may problema na yung underground water. So ba't pa kayo nagdi-drill? Para nga po masupplyan po yung shortage ng water po here. Kasi po, water district naman din can provide us kasi nag-inquire na kami sa kanila if we can. Even if you drill, ma'am, wala ka masisip-sip. Meron po, through georesistivity, ma'am. Kaya po kami nagpapa-georesistivity dahil siya po ang nagsasabi if meron water doon sa area na po yan.
Sinubukan na rin naming kunin ang panig ng NHA na nag-relocate sa mga residente mula Maynila. Under po sa amin yan project po namin yan. So lahat po ng mga ipoprovide ni developer, nakatutok sa NHA. Itinanong rin namin kung paano nakapasa sa kanila ang supplier ng tubig sa Norzagaray Homes. May mga sulat na rin po kami dun sa developer na i-review yung existing contract nila for possible termination nga po based doon sa non-fulfillment ng mga provisions kasi nakalagay po doon regular, adequate at saka potable water po para sa mga beneficiaries. So malinaw po na may pagkukulang sila sa aspeto na yon. So ang ginagawa po ng NHA ay magle-letter lang po kami to pressure the developer kung kanino po kami nakakontrata. Monitor po kung ano yung action nila. Kung dito sa Norzagaray Homes may tumutulo pang tubig sa kanilang mga gripo, madumi nga lang, sa isang bahagi ng Barangay Camatsile sa Doña Remedios Trinidad dito rin sa Bulacan, wala na talagang tumutulong tubig. Reklamo ng residenteng nagpatago ng pagkakakilanlan, wala silang tubig mula nang magsimula ang tag-init. Dati po, nung hindi pa summer, kahit papano sa gabi, meron pong tubig dito. Mga bandang 10, 12, or 12, mga 2:30, meron pong lumalabas na tubig. Eh ngayon pong summer, wala po kaming tubig. Wala na po talagang tubig yan, ma'am. Magdamag na po yan. Baka himala na lang kung may tubig. Dahil dito, problema nila ang gagamitin sa paglalaba, paghuhugas at pagligo. Kaya si Grace, dumarayo pa sa ilog para maglaba. Pero kahit walang supply ng tubig, obligado pa rin silang magbayad ng minimum water bill na 175 pesos kada buwan sa munisipyo na siyang nangangasiwa sa patubig. Para magkatubig, nagbabayad sila ng 100 pesos kada drum. Housewife si Grace habang migrant worker naman ang kanyang asawa. Minsan po, ang ginagawa ko, pinapapuno ko na po yung drum na meron ako, di ba, 5 drum. So, magkano na po? 500 pesos. So, yung ilang drum po na, yung 5 drum na yon, siguro mga 2 weeks ko siguro gagamitin or mga 6 na araw, ganun. Masakit din talaga sa bulsa. Siyempre, hindi naman palaging may pera eh. Paliwanag ng lokal na pamahalaan ng Doña Remedios Trinidad. May kakulangan sa supply dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa ilog na pinanggagalingan ng tubig. Tinungo namin ang ilog. So sobrang hina nga ito po ng pressure po natin ng tubig sa dahil po kasi nang gumagamit dito sa baba, talaga po medyo nahihirapan pong akunin. Lalo na po yung sitio mahabang parang, yung pong papunta sa loob po na yon. Sa ngayon, ang nakikitang solusyon ng LGU ang pagkakaroon ng panibago at dagdag na pagmumulan ng tubig. Sabi ng isang environmentalist, asahan na raw ang pagbaba ng level ng tubig sa mga ilog kung saan nagmumula ang supply natin ng tubig. Yung deep well, nadi-deplete yan. Ang recharge area mo niyan, karamihan yung mga nasa bundok. Ang problema natin, nakakalbo yung mga bundok natin. So, nangyayari, hindi na-absorb nung pumapatak ng ulan, hindi na-absorb ng soil. Kasi nakawala yung vegetation eh. Ayon sa United Nations World Water Report, tinatayang aabot sa 6 na bilyong tao sa buong mundo ang makararanas ng kakulangan sa malinis na tubig sa taong 2050. Kaya mahalaga na maprotektahan ang pinagmumulan ng supply. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga water concessionaire para matugunan ang pangangailangan ng publiko. Hindi sapat na may tubig sa mga tubo at gripo. Mahalagang kalidad at malinis ang matanggap ng consumer na nagbabayad sa konsumo, lalo't nakataya ang kalusugan ng mga tao. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. May ilang nawiwiling mag-alaga ng exotic wildlife species. Bali, nandito tayo sa physical store ng Woolpack Exotics. Lahat ng tinitinda namin dito is legal, may mga proper documents and dumaan sa tamang procedure. Pero ang pag-aalaga ng mga ito, hindi pwedeng basta-basta. Kailangang may mga dokumentong hawak para maging lehitimo ang pag-aalaga at pagbibenta ng mga ganitong klase ng hayop. Unang-una, pagka legal ka, hindi ka matatakot magpakita sa tao, pwede mong i-display, the near future, i-breed mo, so pwede mo silang ibenta or i-trade ng legal. Katulad nitong albino croc, nakasulat dito kung kailan namin ito pinaregister.
Mahigpit ang pamahalaan sa pagpapapasok sa bansa ng mga exotic na hayop mula sa ibang bansa dahil posibleng maging source ito ng mga sakit. Mahalaga rin na may tracking system ang mga otoridad sa bentahan para maiwasang magkaroon ng peligro sa ating teritoryo. Pero ang problema, may ilang pumapasok sa illegal na kalakaran. Sa investigasyon ng PNP Maritime Group NCR, talamak ang bentahan ng wildlife online. Ang ilang seller, walang Certificate of Wildlife Registration o dokumento para magmay-ari ng isang wildlife at wala ring permit to sell. Binibenta niya, green chick conure, 3. Ngayong araw, naghahanda na ang mga operatiba para sa gagawing pag-rescue ng ilang wildlife species mula sa 3 illegal traders. Abot ng pera, bago, dakma. Pagkatapos ng briefing, sinadya na ng grupo ang unang target. Ang kanyang ibinebenta online, 3 green chick conure, isang uri ng ibon na itinuturing na endangered species. Ang halaga, 12,000 pesos para sa 3 ibon. Pagdating sa unang lugar na ibinigay ng trader, hindi agad nagpakilala ang seller sa asset buyer. Asan ba? Dito ba siya? Hindi, anong problema? Dito sa mall na to? Okay. Pero isang lalaki ang napansin ng aming team na nagmamasid sa lokasyon ng asset. Maya-maya, nakatanggap ng impormasyon ang mga asset na lilipat ng ibang lokasyon para sa bentahan. Ano ang pangalan ng area? Man Trade Station. Wait lang ah. Pagdating sa pangalawang lokasyon, hindi pa rin nagpakita ang trader at muli na namang nagbigay ng panibagong lokasyon. Meron talagang mga nagbenta ng ganitong klaseng wildlife na yung pinapagpag tayo. Hanggang nagkasundo ang asset at trader na magkita sa basement parking ng isang mall sa Makati. Nag-isip yung subject natin kasi nakakita ng mobile car. Ibig sabihin, alam niya na illegal yung binibenta niya. So, yun yung natin. Nag-iingat din siya. Makalipas ang halos kalahating oras, sumulpot na ang trader. Agad nagkabayaran. Pero nang makutuban niyang pulis ang katransaksyon, nagtaka pang umatras ang trader. Dito na siya inaresto at kinumpiska ang ibinebentang hayop. Walang Certificate of Wildlife Farm o permit to sell ang trader. Ito po yung nakuha natin sa ating pong suspect. 3 pong green chick conure. Ano po natin is 12,000 pesos. Agad dinala sa presinto ang nahuling online seller. Sa pangalawang operasyon, isang seller ng ibon na Indian ringneck parakeet ang susunod na target ng mga operatiba dito naman sa Tondo, Maynila. Ibinibenta naman ito ng 6,000 pesos. Pagdating sa lugar, agad na nagpakita ang 18 years old na trader. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang bayad ng asset kaya agad siyang inaresto. Nakahuli po tayo ng nagbebenta ng Indian ringneck parakeet. Ang estimated value po is 6,000. Sa pangatlong operasyon, nagtungo naman ang mga operatiba sa Pasay City. Inaabangan natin, sir. Nagbebenta po ng 2 ball pythons yung nakatransact natin dito sir sa Luzon ng Pasay sir yung usapan. Endangered species ang ball python ayon sa DNR. 10,000 pesos ang napag-usapang presyo ng 2 ahas. Sa karanasan nyo ba, nasusukat nyo ba yung personalidad kung bihasa na sa bentahan o bagito pa lang? Malatagal na nagbebenta sir, hindi po mapayag sir na hit up muna sir. Payment first muna dapat. Maya-maya pa, lumapit na ang trader sa asset buyer at inabot ang 2 ball python. Okay na, nababa tayo. Agad na hinuli ang trader at kinumpiska ang ibinebentang wildlife. Ball python sir, 2. 2 magkano isa? Bali 5K isa. 5K isa, 10K. Okay. Katwiran ng trader, legal ang pag-aalaga niya ng ball python
May CW. papers po ako, pero CWR, hindi CWF. Yun lang sir. Pero violation pa rin po yun sir eh. Kasi kailangan po yung CWF nyo sir. Pwedeng yun, para permit nyo parang magbenta sir. CWR kasi sir, pang registration lang siya sir na magmay-ari kayo. Pero yung magbenta hindi po. Pwede siya mag-possess, pero yung Pwede ka mag-alaga, pero hindi mo pwedeng ibenta sir. Yes, sir. Yes, sir. Yun ang wala ka. Yun ang wala si sir. Sa bypass operation na ginawa ngayong araw, 2 maliliit na ahas na nakuha. Ang halaga, 5,000 pesos kada isa. Pero may sinasabing terminolohiya ang PNP Maritime Group, yung fast break o mabilisang bentahan. Ang dalawang ito, pwede raw maibenta agad sa halagang 25,000 pesos. Paliwanag ng PNP Maritime Group, kadalasang walang permit ang mga hatchlings o anak ng mga hayop na binibreed ng trader. Madalas din sir yung talagang natagpuan lang nila sa kanilang malalapit na lugar, sa bahay. So, yun Pinapaanak. Sir, pinapaanak. Oo. Opo sir. Hanapan ng pares. Oo. Kaya ganun sir. Paalala ng mga otoridad, hindi bababa sa 20,000 pesos na multa ang kakaharapin ng sino mang mahuhuling iligal na nagbebenta ng wildlife species. Ito yung mga na-rescue ng PNP Maritime Group. Nandito kami ngayon sa Research and Rescue Center ng DNR para i-turn over itong mga na-rescue na ito. Ang gagawin ng DNR dun sa mga na-rescue'ng hayop, i-isolate muna yan ng mga ilang araw o obserbahan. Pag nasiguro ng walang sakit, dun pa lang ihahalo dun sa iba pang mga na-rescue na dati na hayop. Susunod, nito lang nakarang buwan, 78 endangered species ang nasagip sa isang establishmento sa Bohol. Kabilang sa nasagip ang ilang Philippine tarsier na bumababa na rin ang bilang sa wild. Ayon sa PNP, pang-apat ang illegal wildlife trade sa mga pinakamalaking illegal trading sa buong mundo. Aabot daw sa 50 billion pesos ang halaga ng illegal na industriyang ito kada taon ayon sa DENR. Ang nakakabahala, ang ilang hinuhuli at ibinebentang mga hayop, critical na ang conservation status. Nito lang nakarang buwan, 78 endangered species ang nasagip sa isang establishmento sa Bohol. Kabilang sa nasagip ang ilang Philippine hanging parrots na critically endangered na, Philippine eagle owl na endangered, at ilang Philippine tarsier na bumababa na rin ang bilang sa wild. Kung hindi raw matitigil ang bentahan ng mga endangered wildlife species, posibleng maapektuhan ang ating ecosystem. Tanggalin mo ang isa sa kanila, masisira yung web of life, yung kanilang mga interactions na nagpapabuhay sa kanilang lahat. You know, the web of life is so complicated, kaya kailangan hindi natin pakialaman. Pag nawala ang isa, o lalo na kung marami, ng mga actors doon sa web of life, masisira yung ating kapaligiran. Ayon mismo sa mga otoridad, patuloy na nangyayari ang iligal na bentahan ng wildlife species sa bansa. Kaya dapat lang matutukan at matigil ang kalakarang ito. Dahil kapag naubos sila sa wild, hindi lang mga hayop ang magdurusa, kundi pati na rin tayong mga tao. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.